kwento na naman, Kuya Jan. End of class na. Madalas, nagbabakasyon ang buong magpamilya sa isang lugar. Di kaya'y umuwi ito sa probinsya. Madalas kaming umuwi sa probinsya ni Papa upang magbakasyon at para makita namin si Lolo at Lola, mga tito at tita, maging aming mga pinsan doon. Sa kasamang palad, dumating ang pandemya na napatigil sa mga sasakyang pandagat at himpapawid maging sa patag. Nakakulong lamang sa loob ng bahay. Modular at blended learning ang umiiral na pamamaraan upang sa ganun manatiling konektado pa rin ang edukasyon sa lahat ng mag-aaral. Primary, secondary, maging tertiary level. Nakaya naman na malalim ng unti-unting lumuwag ang restriksyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Noong nakaraang taon, 2022, lumuwas kami tungo sa probinsya ni Papa. Ako'y natutuwa nung nakalaman ko na pupunta kami doon sapagkat makikita ko din sa wakas ang pinsan kong naging crush ko minsan, mapanggang ngayon, ay meron pa rin akong lihim na nararamdaman. Ilarawan ko muna sa inyo ang pinsan ko. Siya si George, punsong anak ng tita ko, ang kapatid ni Papa. Puti ay hindi ipagkakila ang kutis namin na namana sa angkan ng pamilya ko. Takad, tangos ang ilong, at saka yung ngiti niya ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng interes sa kanya. Hindi katabaan, ang sakto lang na nagbabagay sa kanya. Yan ang pinsan ko. Biyernes nung kami ay umalis. Sabado ng hapon kami nakarating sa mismong lugar ni Papa. Sinalubong kami ni Lolo at Lola, maging ang tito at tita namin. Hinahanap ko ang pagmumukha ni Insa ngunit di ko mahanap nang may biglang sumigaw na pangalan ko. Step! Pusis ng laking tatakbong lumapit sa akin. Napangiti na ako na makita ko si George. Musta na? Matagal na hindi tayo nakita habang nakakabay ito sa atin. Okay lang, matagal din tayong hindi nagkasamang maligo eh. James, sambit ng panganay na kapatid ni Papa. Ito na ba ang iyong anak mo? Malaki na. At wow, kuwang-kuwang gwapo mong pagmumukha. Sabay ngiti sa akin. Opo ate, yan ang iyong bunso ko, si Step. Sagot naman ni Papa. Hello po tita, ano po? Bati ko naman. Pinagsaluhan namin ang munting handa ni Lolo at Lola para sa amin. Nabusog ako at masayang masaya. Kasalukuyan ay nakahiga ako sa kwarto nang may matanggap akong mensahe galing sa pinsan kong si George at ko itong binasa kung ano ang nilalaman. May pupuntahan tayo bukas. Sama ka ha? Agad naman ako nag-reply. Sige ba, pero magpapaalam muna ako kina mama at papa. Reply ko naman. Sige, basta bukas ha. Good night. Matutulog na ako. Good night din. Reply ko ulit. Kinaumagahan, sinundo ako ni George sa bahay ng lolo at lola namin. Si James, pwede ko bang isama si Steph sa kabilang barangay? Malapit lang dito. Manonood lang kami ng basketball doon habang nagkakape si Papa. O sige, basta mag-iingat kayo George. Lalo't bako dyan si Steph. Ingatan mo yung pinsan mo ha. Sige po tito. Halika na Steph. Magsisimula na yung laro. Hinila ko ni George papunta sa motor nito at pinasuot niya ako ng helmet bago umalis. Nakaupo na kami at nanonood ng basketball. Natutuwa namang nanonood si George sa larong habang ako ay iniikot ang paningin sa kabuuan ng cover court. Nang magit ko ang isang lalaki na nakatingin sa akin. Hindi ko mawari kung ako ba o iba ang kanyang tinitingnan. Nagpaalam ako kay George na lalabas para bumili. Binili ko lamang ang soft drinks at isang biscuit. Papalik na ako kung saan naroon si George nang may lumapit sa akin. Pwede bang maging kaibigan? Ako pala si Dino. Lapit lang yung bahay namin kung saan kayo nakatira. Nakita kita kahapon eh. Saan ito? Ganun ba? Ako pala si Steph. Pisna ko si George, yung katabi ko sa upuan. Wika ko naman. Oo, kilala ko si George. Ayan. Sorry sa inasok ko kanina. Namumukhaan kasi kita eh. Ikaw pala yung madalas kinukwento sa akin ni George.
Hindi pagkakala na gwapo ka sa personal Naiilang na ako sa lalaking ito. Wika sa aking isip. O Steph, ba't ang tagal mo? Napahinto si George na makita si Dino. O Dino, ikaw pala. Halika na Steph at uuwi na tayo. Hila ko na George tungo kung saan nakaparada ang yung motor. Nakauwi na kami sa bahay. Pagkababa ay agad nagtanong sa akin si George. May sinabi pa si Dino? Wala naman. Bakit George? Tanong ko sa kanya. Wala naman. Halika muna sa bahay. Malapit lang kasi yung bahay ni George sa bahay ng lolo at lola ko. Minom kami ng juice at nanood ng movie sa laptop nito. Tapos ay nagpaalam na ako umuwi sapagkat hapon na. Baka magtaka si Papa kung saan kami nagpupunta. Sinabi ko naman doon nang galing sa bahay ni George. Kinabihan, tumungo ako sa labas upang magpahangin. Naglalakad ako tungo sa bahay ni George nang may narinig akong tila may nag-uusap sa bandang madilim na bahagi ng kalang bakuran. Tinulak ako ng aking mga paa upang tumungo doon. Dahan-dahan ako lumapit. Masisilayan ang taong nag-uusap dahil sa liwanag nagmumula sa kanilang bahay. Tanaw ko ang pagmumukha ni George. Hindi ko masyadong maaninag ang kausap nito. Nanatili lamang akong nakamasid hanggang narinig ko ang ngalang Dino. Doon ko na lang nalaman si Dino ang taong kausap ni George. Naalis na sana ako nang marinig ko ang pangalang Steph na lumabas sa bibig ni Dino. Kaya napento ako sa mga oras na iyon. Si Steph ba? Ang pinsan mo George? Boses na nagmumula kay Dino. Huwag kang maingay Dino. Ikaw lang ang nakakalam sa sekreto ko. Saad naman na George. Kaya pala lagi mong kinikwento sa akin si Steph. May lihim ka palang pagtingin sa kanya. Nanlaking aking mga mata nang marinig ko iyon. Maging aking puso ay nagsimpatya. Bumilis ang tibok nito. Nilisan ko na lang ang lugar na iyon. Agad akong tumungo sa kwarto at humiga. Tumingin sa kisame at inulit ang salitang naririnig ko mula kay Dino. Bumabalik-balik iyon. Di ko maisip na yung minsan ko ay may pagtingin sa akin. Napatingin din lang ako nang di ko alam. Kinaumagahan. Naglipit kami at ang handa ng aming dadalhin para sa aming family bonding na maliligo sa dagat. Inahanda ang lahat ng pagkain sa cottage malapit sa dagat para pagsaluhan namin. Abala naman ang iba kong pinsan na pag-ihaw ng baboy habang ako ay palakad-lakad sa lampasigan. Narinig ko ulit ang boses ng lalaking pamilyar sa pandinig ko. Hinahanap ko ang boses kung saan yun nanggaling. Napasin kong may kumakaway na patakbong lumapit sa akin. Si Dino lang pala. O Steph, dito lang pala kayo. At kita tayo ulit. Oo nga. Dito din pala kayo. Family bonding namin kaya andito kami. Wika ko naman. Halika, maglakad-lakad muna tayo doon. Anyanyan sa akin. Sige ba, para makita ko naman ang ganda ng lugar na ito. Simula kami malakad dalawa. Nagkwentuhan habang masaya nilalaro ang mga paa sa tampi ng tubig alat. Kasalukuyang pabalik na kami ni Dino nang masulubong namin si George na tila iba ang aura ng pagmumukha nito. Uy, insan, andito ka na pala. Bungad ko kay George. Saan kayo nanggaling? Tanong ito at nagtinginan kami ni Dino. Naglakad-lakad lang kami. Bakit George? Sagot ni Dino. Kakain na yata. Halika na Steph. O paano Steph? Mamaya ulit Pag uwi. Bye. At umalis na si Dino tungo sa pamilya nito. Ano bang ginawa nyo? Bakit mamaya ulit? May ginawa ba kayo? Mga katanungan na napagulo sa aking isip. Wala. Bakit yan ang mga katanungan Bakit yan ang mga katanungan na malabas sa bibig mo, George? Nakakapagtaka. Nagsiselas ka, no? Napabaling ang tingin ni George sa malayo. Mali bang magtanong ukol dun? Wala naman. Sagot ko naman. Nagyaya si Dino sa akin na iinom daw ng alak sa kanilang bahay. Pumayag naman ako. Pagdating ko doon,
Nakahanda na yung alak ng aming pagsasaluhan. Di ko napansin na roon na si George. Hawak ang cellphone at tila abala sa paglalaro. George, tawag ko dito nang bigla itong napatingin sa kinakatayuan ko malapit sa bituan ng cottage house sa likod ng bahay. Bakit ka dito? Napatay ito bigla at lumapit sa akin. Nagaya si Dino sa akin, bakit ba? Uy, wala naman, pero alam ba ni Tito na umiinom ka? Baka pagalitan ka nun. At dumating si Dino na may dalang pulutan. O Steph, andito ka na pala. Pasensya at di ko nasabi na kasama natin si George. Maupo ka at inilagay ang dalawa nitong pulutan sa lamesa. Nagsimula na kaming uminom tatlo. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ay naibahagi ni Dino ang sekreto ni George dala ng kalasingan nito. Alam mo ba Steph, yung pinsan mo na yan may gusto sa'yo. Simula nung pumunta ka sa lugar namin, lagi kanyang kinakwento sa akin. Ginagawa ka pa nga minsan yung wallpaper sa CP niya eh. Steph, huwag kang maniwala dyan. Sinungalingan ang laman ng bibig ni Dino na yan. Tama na, baka kung saan pa pupunta ang usapang ito. Wika ko naman. Nahihilo na ako sa mga oras na yon. Umiikot ng bagya ang mga bagay na nakita ko. Tila nahihirapan akong makauwi nito Habang ang dalawa ay wala ng lakas pa para makatayo at makalakad pa. Pinilit kong maglakad ngunit bumibigay ng katawan ko. Humiga na lang ako ng saglit para magpahinga. Nasa kalagitnaan na ako ng pagtulog nang makaramdam ako ng tila may bagay na dumadampi sa aking bibig. Nilot ko ng aking bagay ng aking mga mata at nakita ko si Dino na idinampi nito ang kanyang labi sa labi ko. Hinawakan ko ang dalawang kamay nito na nakahawak sa bandang leeg ko. Ngunit bigla niyang hinawakan ang dalawa kong kamay pa itaas. Napatingin ako kay George na malalim na ang tulog nito. Pilit kong gumawa ng ingay ngunit malakas si Dino. May kinuha itong bagay sa giliran nito. Isang kutsilyo. Itinusok nito sa akin leeg. At nagbantang hihiwain ng leeg ko kapag napumiglas na hindi ayon sa gusto nito. Subukan mong gumawa ng ikagising ni George. Dadaloy ang sarong dugo. Steph, hindi na lang ako lumaban pa. Tayo niya ako at dinala sa madilim na parte ng cottage house. Itinulak niya ako at nagsimula na itong maghubad ng damit. Natatakot na ako sa mga oras na iyon. Bakit po ito ginawa? Mangiyak-ngiyak kong tanong kay Dino. Akin ka lang Steph. Matagal na akong may pagnanasa sa'yo. Simula nung ipinakilala ka sa akin ni George. Nung una mong punta dito, di ko alam kung bakit ano ang dala mong taglay nagpaganto sa akin. Gigil nitong wika sa akin. Sisimula na sana niyang hubarin ang suot nitong short na hawak ang kutsilyo sa daliwang kamay nito nang may humampas ng matigas na bagay sa ulo ni Dino at nawalan ito ng malay. Takot na takot ako sa mga oras na yun. Si George pala. Agad akong tumayo at niyakap si George. Okay ka lang ba, insan? Halika na at alis na tayo dito. Umalis kami ni George at iniwan si Dino na walang malay. Tumungo kami dalawa sakay ng motorsiklo nito sa lugar kung saan kami nag-family bonding. Nagtaka ako kung bakit dinala ako at naparito kami. Anong gagawin natin dito, George? Tanong ko sa kanya. Naligo syempre. Para mawala ang kalasingan natin. Wika nito. Nagabad ito ng damit at tumungo sa dagat. Paging ako ay napahubad na din para damayan si George. Nang matapos kami maligo sa kalamadong karagatan, ay napaupo kami sa dalampasigan. Okay ka lang ba, Steph? Hindi ka ba nasaktan? Okay lang ako, George. Salamat at dumating ka, kundi wala na ang nagawa sa akin ni Dino. Steph, may aminin ako sa'yo. Nakakaya mong sabihin pero matagal na kitang gusto. Noong una niyong pumunta dito, nakatingin lamang ito sa malawak na dagat. Alam ko, nagulat at napatingin ito sa akin. Alam ko na may gusto ka sa akin.
narinig ko kayo ni narinig ko kayo ni Dino nag-uusap. Maging ako naman, George, may patingin sa'yo. Kaya excited ako na makabalik dito para makita ka. So, pares pala tayong may nararamdaman sa isa't isa. Tumingin sa akin si George. Lumapit at hinawakan ng isa nitong kamay ang aking pisngi, sabay halik sa akin. Di na ako nagreklamo pa at nagpalitan kami ng halik sa isa't isa. Inangkin namin ang tahimik na gabi na kami lang ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa pagitan namin dalawa. Umuwi kami ng masaya sa aming ginawa at walang namuong pagsisisi ukol sa larong kami lang ang nakakaalam. Humingi ng sorry sa akin si Dino kinaumagahan at tinanggap ko iyon. Tao lang naman tayo nagkakamali dahil sa bugso na nararamdaman. Naulit pa yon ng isang beses ang larong pinagsaluhan namin ni George. Sapagkat huling gabi ko na yon sa lugar ni na Papa at babalik na ulit sa Manila. Pinabigyan namin ang aming mga katawan ng kinin ang isa't isa. Araw ng Lunes kung saan kami ay lilisan na. Nagpaalam sa lolo't lola, tito at tita at maging sa lahat ng pinsan ko. At higit sa lahat, kay George, nagpaalam ako sa kanya habang ito ay nakahiga, wika ni tita. Hinalikan niya ako, sign of saying goodbye. Kumaway ako ng paalis na yung coaching maghahatid sa amin sa airport. Siyempre, sumama si George. Nung oras ng pag-alis namin, tanging kaway at ngiti ang aming ibinigay sa pamilya ko. Hanggang sa muling pagkita. Pinsan, wika sa aking isip. At dyan, nagtatapos ang kwento ng magpinsang sina George at Steph. Hanggang sa muli,